Magandang araw mga kababayan, isang malaking balita ang umabot sa ating mga balitaan ngayong araw matapos i-anunsyo ni Vice President Sara Duterte na personal niyang susunduin si dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay VP Sara, ipagpapatuloy ng administrasyon ang pagtulong kay FPRRD na harapin ang mga kasong isinampa laban sa kanya, habang iniisa-isa nila ang mga hakbang na titiyakin ang seguridad at karapatan ng dating Pangulo. Ang hakbang na ito ay inaasahan na magdulot ng malaking epekto sa kasalukuyang politikal ng bansa. Samantala, lumabas ang isang masalimuot na issue ukol sa kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Kuting Jr. Ayon sa mga bagong ebidensya, isinisiwalat ng ilang mga source ang aligasyon na panuluhol ni Kuting Jr. ng bilyong halaga sa ICC upang gipitin si FPRRD at pigilan ang mga legal na hakbang na pabor sa kanya. Ayon sa mga dokumento, ang salapi ay ginamit upang makaimpluwensya sa mga investigasyon at pagpapasya ng korte na may kinalaman sa kampanya laban sa droga na pinangunahan ni FPRRD. Dahil dito, patuloy ang mga reaksyon mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Ang mga kritiko ng administrasyon ay nananawagan ng agarang investigasyon sa mga aligasyong ito at ang posibleng epekto nito sa kredibilidad ng gobyerno. Samantala, ang mga taga-suporta naman ni Pangulong Kuting Jr. ay nagsasabing ito ay walang basihan at bahagi lamang ng isang malawakan na kampanya laban sa administrasyon. Sa kabila ng mga bayag na ito, patuloy na tinututukan ng buong bansa ang mga susunod na hakbang at desisyon ng mga otoridad ukol sa isyong ito. At yan ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Walang katotohanan, walang ganyan. Itong si Congressman Tulfo, ang Deputy Majority House Leader, tinanong din siya ng mainstream media, sinabi rin na walang basihan. Yan si Congresswoman Franz Castro, sinasabi rin na usap-usapan lang sa kanto-kanto, nothing serious, the leadership is not involved. Okay? Huwag po tayong maniwala doon. Balat kayo, balat sibuyas, mga pagsisinungaling lahat. Paniwalaan natin ang ating VP Sara. May napanood akong short video niya. Hindi ko pwedeng ma-upload dahil may music, baka ma-copyright ako. Sabi niya doon, gusto kong linawin, sabi niya, may nauna siyang statement na I still have the trust of the President. Nung tinanong tungkol sa impeachment, I still have the trust of the President. So, bakit? Anong basihan ni VP Sara na she still have the trust of the President? Ito, bago naglarga ang presidente sa Amerika, tinanong ni VP Sara tungkol sa impeachment na yun. At ang sagot ng presidente, yes, I know about that impeachment. Yun ang sagot ng Pangulo. Okay, so very clear. Bago lumipad ang Pangulong Marcos sa California, tinanong mismo ni VP Sara, Senator Amy, si Pangulong Marcos tungkol nga sa napababalitang impeachment. Kaya, again, bingo na naman si Maharlika. Kasi kininto yan ng kanyang puting ahas eh. So, bibig na mismo ng ating Vice Pangulo, tinanong niya tungkol sa impeachment. Anong sagot ng Pangulo? Yes, I know about that impeachment. So, meron talaga. Kaya ito, lalo nating nakita ang pagkatao, karakter ba, nitong si Speaker Martin Romualdez at kanyang mga alalay, Tulfo Castro. Kasi sila yung narinig ko na wala. Sige, Speaker Romualdez, magsinungaling ka pa. Ang taong bayan nagmamasid lang
kagalang-galang na speaker. Sabi mo, wala. Pinsan mo na, presidente mismo ang umamin na merong impeachment na binubuo. Again, tama na naman si Maharlika kasi puting ahas na report is ang lahat nito may kagustuhan ang First Lady Lisa Marcos. So, pagbalik ng Pangulo, press con kagad, isa sa tinanong yan tungkol sa impeachment. Anong statement ng Pangulo? Himay-himayin natin. Sabi niya, we don't want BP Sara to be impeached. She does not deserve to be impeached. So, yung mga ganong kataga, it means na may alam siya. Kasi, nung tinanong siya tungkol sa impeachment, kung wala siyang alam, sasabihin sana niya na, I don't know of any impeachment plan versus. Ganun sana. I'm sorry, wala akong alam. Diba? Ay yung kataga na we don't want her to be impeached. BP Sara does not deserve. Hindi siya karapat-dapat. Wala siyang nagawang kasalanan para i-impeach. Yan ang salita ng Pangulo. So, wag po tayong maniwala yung mga sinasabi ng kampo ni Tambanga. Wala. Mag-ingay po tayo, maghanda po tayo kasi meron. Wala. Meron. So, ang tanong, ang presidente, kasi sabi niya, we don't want her to be impeached. Kaya ba ng Pangulo na pigilan ang pinaplano ng mga congressman na mag-file ng impeachment complaint? Ano sa tingin niyo? Kaya ba niyang pigilan? Again, balik tayo sa puting ahas ni Maharlika. Sagot daw ni Presidente kay Senator Amy at BP Sara na, I'm sorry, wala akong magagawa. Siya yung kataga ng Presidente na sabi niya, we don't want her to be impeached. She does not deserve to be impeached. Save face lang para magmukha siyang tunay na kaibigan. Kasi kung sasabihin niya na yes, meron. So, ang next na anong gagawin niyo? So, para wala nang tanong is we don't want her to be impeached. Ganun na lang. Bakit niya sinabi kay Senator Amy at BP Sara na wala akong magagawa? Presidente ka, ikaw dapat ang most powerful man in the Philippines. Dahil presidente. Ang mas powerful lang, of course, ang Diyos. But after God, siya na, presidente. Bakit niya sabihin na wala siyang magagawa? Again, ito, from Maharlika. Dahil ang may kagustuhan ang First Lady Lisa. So ang tanong, sino ang mas powerful? Ang First Lady o ang Presidente? Oh. Ay, nako. Kaya sino ba yung mga... si Maharlika ulit. Sabi niya, Mrs. President. Tapos, first gentleman si BBM. Yan na po ang problema sa ating bansa.
yung perception pa naman lang ito. Ako, perception ko lang ito. Opinion, analysis, wala akong facts. Perception ko lang na may mga panahon na nakikialam ang unang ginang at siya ang nasusunod. Perception ko lang yun. Example lang ito. Yung appointment ni Attorney Vic Rodriguez nung natanggal na siya na ligwak na executive secretary. In-appoint kaagad ni President Marcos na Chief of Staff, Presidential Chief of Staff dahil pwede yun. Marami na ang presidente na nagkaroon ng Chief of Staff. Pwede. Lumalabas. Yun. Pirmado na yung appointment paper. Maalala ko ulit si Mike Abe. Sabi niya, nakita ko yung appointment paper. Pirmado. Anong nangyari? Bakit biglang nawala? Bakit hindi natuloy na mag-Chief of Staff si Attorney Vic Rodriguez? Biglang nawala. So ako rin nung una, bakit kaya? Again, connecting the dots. At again, pasensya na kayo, puros maharlika itong source ko dahil pinapaniwalaan ko yung mga puting ahas eh. Wala pang nagkakamali, wala pang nakuryente na sinasabi ng mga puting ahas ni Marlica. Nung papunta sila sa New York, yung United Nations General Assembly, kasakay ba sa eroplano, nalaman ng First Lady na pinirmahan ng Presidente ang appointment ni Chief of Staff. Nagalit ang First Lady at may, again, according to Marlica, sinumbag, sinuntok na black eye ang Pangulo. So, after that, wala na. Tuluyan nang nawala ang kawawang Attorney Vic Rodriguez. Michael Ma. Grabe, pinapatawag ng both houses of Congress dahil sa alleged involvement sa smuggling. Hindi nagpakita. Walang natuloy na wala talaga, as in wala. Then later on, again, Marlica nagpakita ng video. Naku, very close. Si Attorney Lisa Marcos pa noon at saka si Michael Ma, talagang very best friends talaga. Then mamaya, biglang na-appoint na special envoy to China. Ito, mga haka-haka lang na. Bakit siya na-appoint? Baka yun ang gusto ni Attorney First Lady Lisa. Kasi yung video na ipinakita ni Marlica sa loob ng Chinese Embassy, mayroong okasyon doon, si First Lady Lisa ang parang guest speaker, siyang magsasalita. Nako, dito sila na booking, biglang in-introduce. Okay, introducing the Presidential Special Envoy to China, Michael Ma. Tayo naman si Michael Ma. Ganun. Nandun si First Lady. So again, these are opinions, analysis na nagpapakita na, to me, I hope I am wrong, na napakalakas ang influensya ni First Lady Lisa sa pamamalakad sa gobyerno. Umaasa ako, para hindi magkagulo ang bansa, na sana hindi matuloy ang impeachment ni VP Sara. Sana ang presidente tatayo siya as lalaki sa lalaki. No impeachment! Pag may sumigaw sa kanya sisigawan din niya na yan, pakita niya ang tunay na presidente. Kaya lang, I don't know kung anong mangyari. Bantayan na lang natin. Kasi talagang gustong-gusto ng mga Makabayan Black with the blessing of Speaker Romualdez na ma-impeach ang ating VP Sara. Mga kapwa ko DDS, huwag tayong patulog-tulog sa pansitan, mag-ingay, magbantay tayo palagi para
hindi nila magawa yung mga gusto nilang gawin. Secretary na pinsan is naka 16 trips abroad na. So halos lumamang lang ng isang biyahe itong si First Lady Lisa. Grabe. So, nalaman natin ito noong budget deliberation ng DENR. Okay, ang nagbulgar nito, ito si Senator Raffy Tulfo. Kahit binabatikos ko itong si Tulfo dahil sa mga hindi magandang ginagawa niya, yung pinipili ang tinutulungan, yung grabing wala siyang respeto sa mga nirereklamo sa kanya. Ito, pupurihin natin. So, kung sino ang dapat purihin natin, ito. Pasalamatan natin si Raffy Tulfo dahil siya ang nag-expose nito eh. Nalaman ito ni Senator Tulfo dahil mismo mga kawani ng DENR na ang nagreklamo. Tingnan nyo dyan. Kaya mabuti talaga ngayon na may social media niya, madali nang mag-communicate. Taga DENR na mismo. So, ibig sabihin, accurate kasi, insider story from different regions ng ating bansa, DENR offices, sila ang nagpadala ng reklamo kay Senator Raffy Tulfo. Kaya nalaman sa budget deliberation. Okay, so ito ang tanong ni Senator Tulfo kay DENR Secretary. Ano po pakinabang ng taong bayan doon sa mga foreign trips na madalas mangyari compare po sa mga previous DENR Secretary na hindi masyadong nagbibiyahe abroad? Tama nga naman. Ano bang kuha ng DENR? Pangalagaan mo lang ang kalikasan. Magtanim ng puno. Okay, kung Department of Foreign Affairs, yan, pwede yan. Travel ka abroad. DND, pwede yan. Ano pa? Department of Migrant Workers. Ayan, ang mga mabiyahe ng mga sekretary. DENR. Dapat dito ka. Okay, malalaman natin mamaya ano yung mga biyahe niya. Grabe. So, ano bang pakinabang nga? So, they prepare na mag-stay na lang dito at nag-iikot lang po sa ground. Sabi ni Senator po, yung mga previous DENR secretary. So, walang, especially si Secretary Roy Simato ng DENR, panahon ni Tatay Digong, halos walang biyahe yan eh. Ano ba? Okay, so, ang sumagot, itong si Senator Cynthia Villar. Kaya, Villar said the funds were used by the different offices. So, ang mga opisina na nirepresent daw ng DENR Secretary, bakit maraming biyahe? Yung Biodiversity Management Bureau, Forest Management Bureau, Land Management Bureau, Ecosystem Research and Management Bureau. So, ang dami daw bureau under ng DENR, kaya biyahe ng biyahe. Okay? Tapos, ito daw biyahe ng DENR Secretary, mismong presence daw ng DENR Secretary ang hinihiling ng mga nagre-request, yung mga international gatherings. Tapos, ito ang masakit. Umutang tayo. Umutang tayo ng loans. Okay? Nagbibigay, mga foreign governments na nag-iimbita kay DENR Secretary, pinapautangan tayo. Nagbigay sila sa atin ng funds, ng loans for these kinds of projects. Sabi. Example, Germany. Mayroong climate change conference dito. Ito, utang. Okay. Yan, dyan mo kukunin ang gastos mo pagpunta dito. Ganon ang nangyari. Anong klaseng
Kaya makikita mo, it's all about leadership. Kasi ang presidente, ang misis niya, biyahe ng biyahe. Kaya ito rin, nakakita ng pagkakataon, biyahe rin ng biyahe. Magpinsan nga. Pinapautangan ta. Okay. Disaster resilience. Ito na, yung mga biyahe. Yung mga inatinan ng DNR Secretary, United Nations Asia Pacific Ministerial Conference for Disaster Risk Reduction, UN Framework on Climate Change, UN Diversity Conference in Montreal, UN Water Conference on Sustainable Development in New York, UN High-Level Meeting on Midterm Review of Sendai Framework. Tapos, ang mga iba pang bansa, maliban dito nagbiyahe rin ang DNR Secretary sa Japan, sa Washington DC, sa Dubai, Abu Dhabi as well. Hanggang December 2023, marami pang naka-schedule na foreign trips nitong ating DNR Secretary. Grabe! So, this year alone, sabi ni Secretary, Senator Tulfo, umabot 14 times yung kanyang foreign trips. Hindi pa kasama last year. Tapos, ginagamit ang kanyang diplomatic passport. Okay. So, ang sumasagot sa mga tanong, itong si Senator Villar. Si DNR Secretary nasa likod, binubulungan lang niya, dinidiktahan niya si Senator Villar. Walang kalam-alam itong Villar na ito. Tapos ito, challenge ni Senator Tulfo, itong DNR Secretary, na mag-oath, put under oath ang kanyang mga sinasabi. Ayaw niya. What does it mean? Ayaw niyang magganon. I swear nothing but tell the truth. Ayaw. Ay nagsisinungaling. Tapos, ito na ang mga mainstream media. Nag-follow up, interview, comment, or tahimik ang DNR Secretary. Ayaw magbigay ng comment o paliwanag. Ano sa tingin nyo? Anong ibig sabihin nun? Bakit ayaw magsalita? Ay di, takot, ayaw mabulgar. Kasi booking. Ganito po ang gobyerno natin ngayon. Walang pakialam sa atin. Kahit billions of pesos ang gastusin nila kasi like leader, no? Presidente, grabing biyahe. Ilan ang kanyang foreign travel expenses? For 2024, if I'm not mistaken, 1.4 billion pesos ang foreign travel expenses ng presidenteng ito kasama ang First Lady. No wonder, ito, pinsan, kakaroon ng pagkakataon, umutang ng loan para gastusin niya sa kanyang foreign travel. At grabe, 1.1 billion pesos talaga. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!